Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatuto ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Konektado ang mga bagay sa paligid natin. Totoo man ito o hindi, paniwalaan mo man o pagdududahan ng isang bagay, palaging may isang paraan na magpapakita sa iyo ng lahat ng pangyayari ay konektado sa buhay mo. Pero paano kung ang bagay na yon ay makapagbibigay sa iyo ng palatandaan sa nakaraan mo? Paniniwalaan mo ba ito o babaliwalain? Ang kwento natin ngayong araw na ito ay sa direksyon ni JC Pamplona. Dear Papa Dudut, matagal ko nang gustong alamin ang mga bagay tungkol sa panaginip ko. Hindi ko kasi alam kung anong koneksyon na mga yon sa buhay ko. Paulit-ulit ko kasi silang nakikita sa pagtulog ko at nagigising na lamang ako na parang wala lang ang lahat. Nung una ay binabaliwala ko talaga ang mga bagay na yon kasi akala ko ay normal lamang. Pero hindi pala. Lahat ng mga nangyayari sa paligid ko at sa buhay ko ay konektado sa kung anong napapanaginipan ko. Hindi ko rin alam kung bakit ganon pero sa totoo lang. Kahit ako ay nagulat sa mga nalaman ko. At ang kwentong ibabahagi ko ngayong araw ay may kaugnayan sa buwan na palagi nagpapakita sa panaginip ko. Maraming beses ko nang nararanasan ang mga ganong klaseng panaginip. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin noon kasi hindi naman ako mahiling mag-aral ng mga tungkol sa panaginip. Pero dahil nga sa paulit-ulit na nangyayari ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na ma-curious at alamin ang mga bagay tungkol sa mga ibinibigay na mensahe ng mga panaginip natin. At ito nga ang mga natuklasan ko. Bago ko muna simulan ang aking kwento ay nais ko muna pong magpakilala. Ako po pala si Dayan, 30 years old at Tubong, Batangas. Dalawa lang po kaming magkapatid at ako ang panganay. Simula nang tumungtong ako sa edad na 20 ay bumukod na ako sa mga magulang ko. Bumili ako ng sarili kong bahay sa isang exclusive subdivision dito rin sa amin sa Batangas. Mga 1-hour drive lamang mula sa tirahan namin. Ayaw ko na rin namang malayo sa mga magulang ko dahil matanda na rin naman sila. May sarili na rin namang buhay ang kapatid ko kaya hinayaan na nila kaming tumungtong sa sarili naming mga paa. May mga pagkakataong bumibisita ang mga magulang ko sa bahay ko at kinukumusta naman nila ako. Nung nagkaroon ako ng sakit, silang naging sandigan ko. Hindi ako pinabayaan ng mga magulang ko. Kahit pa alam nilang kaya ko naman. Ang rason nila ay hindi porke kaya ko ay hindi na nila ako gagabayan sa lahat ng oras. Magulang ko pa rin naman daw sila. Kaya kahit na anong mangyari sa akin ay aalagaan pa rin nila ako. Doon ko nakita ang halaga ko sa kanila, Papa Dudut. Na kahit madalas kaming mag-away ni Mama, ay hindi pa rin niya ako tinatalikuran. Nagkakaroon man kami ng sama ng loob sa isa't isa ay hindi niya ako pinapabayaan. Nung mga oras na kailangan ko siya. Kaya para naman makaganti sa mga ginawa niya sa akin ay ginawa ko ang lahat ng paraan. Para may paayos ang bahay namin kahit sa simpleng bagay man na yon, ay maiparamdam ko kung gaano ako nagpapasalamat sa kanila. Isang gabi naman ay nagkasakit ako at ako lang ang mag-isa noon sa bahay. Umuwi muna si Mama noong gabing yon dahil walang magbabantay sa tirahan namin.
Dahil mahina ang katawan ko at hindi gaanong makakilos ay nakatulog na lamang ako na hindi ko namamalayan. At sa panaginip ko ay nakatayo ako sa isang kawalan. Ramdam ko ang buhangin na nasa mga paa ko noong mga oras na yon at hindi ko alam kung bakit walang sapin. Nanonood din ang hangin sa puting bestida ng suot ko. Hindi ko maunawaan kung paano ako napunta sa lugar na yon. Wala din akong ideya na panaginip lang ang lahat ng yon pero para kasing totoo. Yung pakiramdam ng pagdampi ng malamig na hangin sa balat ko at ang mga maliliit na butil ng buhanging tumutusok sa talampakan ko ay ramdam na ramdam ko. Nang iangat ko naman ang aking paningin ay nakita ko ang napakalaking buwan sa harapan ko. Maliwanag siya at napakaganda. Tila ba binubulong sa akin, nalapitan ko siya at yakapin. Ganon nga ang ginawa ko. Dahan-dahan akong humakbang papalapit sa nakakaingganyong kagandahan ng buwan. Na hindi ko ininda ang mga pinong buhanging kumakapit sa mga paa ko at dahil sa pagkasabik na lapitan, ang nagliliwanag na bagay na yon ay nagawa kong tumakbo at hindi man lang inisip ang maaaring mangyari sa akin. Hindi ko namalaya na sa aking pagtakbo ay isang bangin pala ang nakaabang sa akin. Nawalan na ako ng balanse, Papa Dudut, hanggang sa tuluyan na nga akong nahulog sa bangin na yon. Unti-unting naglaho ang maliwanag na buwan at napalitan ng matarik na bangin ang paningin ko. Sa pagkakataong yon ay mas mabilis ang hanging dumadampi sa balat ko. Nawala ang buhanging inaapakan ko at napalitan yon ng mabilis na pagbulusok ko pa ibaba. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ang pagkahulog ko ng mga oras na yon pero mabuti na lamang at nagising ako sa pamilyar na boses na narinig kong tinatawag ang pangalan ko. Nang imulat ko ang aking mga mata ay nakita ko ang kapatid kong punong-puno ng pag-aalala ang emosyon na mukha niya. Napabalikwas ako ng bangon sa kama at ramdam ko ang pagtagaktak ng pawis ko. Panaginip lang pala ang lahat pero parang totoong nangyari. Mabuti na lamang at narinig ko ang kapatid ko na sumisigaw sa loob ng kwarto kaya pinasok na niya ako. Nadatnan niyang tulog pa ako kaya ginising na niya ako dahil baka kung ano pang mangyari sa akin. Nagbilin pala si mama na bantayan ako ng kapatid ko noong araw na yon. Kaya pagkagaling niya sa trabaho ay sa bahay ko na kaagad siya dumiretso. Laking pasasalamat ko sa kapatid ko at ginising niya ako. Kung hindi baka kung ano pang nangyari sa akin. Pero hanggang sa paggising ko ay hindi pa rin maalis sa isipan ko ang mga napapanaginipan ko. Parang totoong nangyari ang lahat. Hindi naman yon ang unang pagkakataon na nakakita ako ng buwan sa panaginip ko pero yun ang unang pagkakataon na naramdaman kong parang totoo ang mga nangyayari sa akin at hindi isang panaginip lamang. Papa Dudut, binaliwala ko lang ang mga nangyaring yon sa akin dahil parang normal lang sa katulad ko ang managinip ng ganon. Feeling ko nga ay hindi lang ako ang nakakaranas ng ganong klase ng panaginip. Kung panaginip nga bang matatawag yon o isang bangungot. Naging normal naman ang aking buhay pagkatapos ng mga pangyayaring yon. Bumalik na ako sa aking trabaho matapos ang ilang araw ng pagkakasakit. Bilin din ng mama ko na lumabas daw ako paminsan-minsan para maarawan at hindi palaging nakakulong lamang ako sa bahay. Work from home lang kasi ang trabaho ko. At ang mga oras na nilalaan ko kapag wala akong trabaho ay nilalaan ko lamang sa pagpapahinga. Kung hindi manood ng mga paborito kong movie ay pagluluto lang ang ginagawa ko. Sinunod ko naman ang payo sa akin ni mama. May malapit na park dito sa amin at doon ko naisipang mamasyal. Wala na rin naman akong gagawin dahil tapos na rin naman ang trabaho ko. Isa pa, mas tahimik at mas presko ang hangin sa lugar na yon. Kaya doon ko napiling tumambay. Habang nakaupo sa isang bench ay tahimik lamang akong nanonood ng mga nag-i-skateboard. Natutuwa akong pagmasdan kung paano nila paliparin ang kanilang mga board sa ere na para bang walang kahirap-hirap. Napaisip ako na magandang physical activity yon para sa akin. Pero natatakot ako na baka mabalian lamang ako ng buto
kapag ginawa ko yon. Habang nanonood lamang ako ay may lalaking bigla na lang lumapit sa akin. Tingin ko'y kasing edad ko lamang siya. Tinanong niya kung bago lang daw ako doon at kung gusto ko raw bang matutong mag-skateboard. Medyo na-weirduhan pa ako sa kanya kasi bigla lang niya akong tinabihan at kinausap na wala man lang paalam. Hindi ako sanay makisalamuha sa mga ganong klase ng tao. Tatayo na nga sana ako para umalis pero bago ko pa man maiapak ang mga paa ko sa lupa, ay bigla niyang nilahad ang kanyang kamay sa harapan ko at nagpakilalang si Eman. Sunundan pa niya yon ng napakalapad ng ngiti. Hindi ko alam kung bakit parang natigilan ako ng mga oras na yon pero ibang dating niya noong initian niya ako. Kaya para naman hindi magmukhang bastos sa kanya ang inasal ko ay inabot ko sa kanya ang kamay ko bago sabihin ang pangalan ko. Matapos naming magpakilala sa isa't isa ay niyaya niya akong lumabas. Kung okay lang daw ba na kumain kami sa paborito niyang kainan na malapit lang sa park. Pumayag naman ako dahil wala naman ako nakikitang masama. Tsaka tingin ko naman noon ay hindi naman siya gagawa ng bagay na ikakapahamak ko. Ewan ko ba parang gumaan ang loob ko sa kanya papadudot ng mga oras na yon. Kaya sa halip na magpakipot ako ay hinayaan ko na lamang ang sarili ko na makilala siya. Wala rin naman sigurong masama na makakilala ako ng bagong tao sa buhay ko. Simula nga noon papadudot ay madalas na kaming magkasama ni Eman. Madalas na rin niya akong yayaing kumain sa labas at manood ng sine na kaming dalawa lang. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat pero ramdam ko na nahulog na ang loob ko sa kanya. Pakiramdam ko kasi nakilala ko na siya noon pero hindi ko lang matandaan kung paano, kailan at saan. Sa mga oras kasi nakasama ko siya pakiramdam ko ay may koneksyon na nagdudugtong sa aming dalawa. Na matagal nang konektado at hindi basta-basta napuputol. Hindi nga rin nagtagal ay nagtapat na rin siya ng nararamdaman sa akin. Sinabi niya na noong makita niya ako sa park ay doon na siya nagsimulang magka-interes sa akin. Dahil nga sa pareho naman kami ng nararamdaman sa isa't isa ay hindi ko na rin pinatagal pa ang paghihintay niya. Nasa tamang edad na rin naman ako para mag-decide sa buhay ko. Wala na rin sigurong mawawala kung ibibigay ko sa kanya ang sagot na nararapat lamang para sa kanya. Patatagalin ko pa ba kung alam kong doon din naman ang patutunguhan? Hindi rin nagtagal at naging kami na nga ni Eman at ipinakilala ko na siya sa pamilya ko. Naging magiliw naman ang pagtanggap ng mga magulang ko at kapatid ko sa kanya. Paminsan-minsan nga ay bumibisita siya sa bahay ko para doon na rin matulog. Pero isang gabi na kasama ko siya ay muling nagpakita sa aking panaginip ang buwan. Sa parehong lugar at parehong senaryo, naramdaman ko ulit ang lamig ng hangin at ang buhanging inaapakan ko. Hindi ko alam kung paano ako napuntang muli sa lugar na yon ng mga oras na yon, pero may kakaiba. Isang lalaki nang nakatayo sa harapan mismo ng buwan at para bang pinagmamasdan din ito. Nakasuot ang lalaki ng puting long sleeves na polo at itim na pantalon. Habang ako naman ay ganun pa rin, puting bestida tulad nung una. Sa pagtataka ko ay nilapitan ko ang lalaking yon. Wala akong ideya kung sino at ano siya. Nilakasan ko lang ang loob ko para kausapin ang estrangherong bigla na lamang sumulpot sa harap ko na nakatayo lamang sa buwan. Tinapi ko ang kanyang balikat para mapansin niya ako pero laking gulat ko nang sa pagharap niya ay pamilyar na mukha ang nakita ko. Si Eman. Napatanong ako kung ano ang ginagawa niya sa lugar na yon pero nginitian niya lamang ako at kasabay noon ay niyakap niya ako ng mahigpit bago ay naramdaman kong hinila niya ako sa bangin sa pamamagitan ng kanyang mga yakap. Nakaramdam ako ng kakaibang takot. Hindi ako makahinga dahil ramdam ko ang mabilis naming pagbulusok pa ibaba kasabay ng mahigpit niyang pagyakap sa akin. Pagkaramdam ko noon ay sasabog ang baga ko. Anumang oras. Napabalikwas na nga lang ako ng bangon nang mapagtantong panaginip lang pala ang lahat. Nagising din si Emma ng mga oras na yon na katabi ko lang. Tinanong niya ako kung anong nangyari sa akin at ikinuwento ko naman sa kanya ang lahat.
At sinabi lang niyang panaginip lamang yon at hindi ako dapat mag-alala. Dahil nga sa paulit-ulit na nangyayari ang mga yon sa akin ay hindi na ako natahimik pa. Kaagad kong inalam kung ano ang ibig sabihin ng mga panaginip ko. Unang pumasok sa isipan ko ang buwan at kaagad ako nag-research tungkol sa bagay na yon. Doon ko rin napagtantong ang pangalan ko ay konektado sa buwan. Ang pangalan kong Dayan ay hango sa salitang Diana na isa sa mga diyosa ng buwan. At kaya ko siguro napapanaginipan ang bagay na yon ay marahil konektado ito sa nakaraan ko. Nung araw din yon ay tinanong ko ang aking ina kung bakit yon ang pinangalan niya sa akin. Pero hindi niya ako masagot dahil ang nagbigay pala sa akin ng pangalan ay ang yumao kong lola. At sinabi lang kasi ng aking lola sa aking mama ang ibig sabihin daw ng pangalan ko ay kagandahan. Para kasi kay lola ay napakaganda kong bata noong pinanganak ako. Kaya naisip ng ina ko na baka nga iyon ang dahilan kung bakit Dayan ang pinangalan sa akin ng lola ko. Pero hindi ako na-satisfy sa sagot na yon ng aking ina. Feeling ko ay may iba pang dahilan ng lahat. Feeling ko ay may rason kung bakit konektado ang pangalan ko at ang panaginip ko sa mga bagay na nangyayari sa akin. Kaya hindi pa natapos doon ang lahat. Hindi ako napagod na magsaliksik sa mga bagay na maaari ko pang malaman. Hanggang sa isang araw ay makausap ko ang isa sa mga pinakamatalik kong kaibigan noong high school, si JC. Halos ilang taon din kaming hindi nagkita ng boy best friend ko. Yes, boy best friend ko siya. At ngayon nga ay naninirahan na sa Tarlac. Kaya matagal na kaming hindi nakakapag-usap. Kaya nung umuwi siya rito sa Batangas ay nag-message siya sa akin para makipagkita. May mahalaga raw siyang sasabihin sa akin na siguradong ikakagulat ko. Hinanapan ko naman ang oras ang araw na yon dahil curious ako sa bagay na gusto niyang sabihin sa akin. Hindi ko rin kasi mapapalagpas na makausap ulit siya dahil ang tagal na rin naming hindi nagkikita. Huling usap nga naming dalawa ay noong nakipag-break pa sa kanya ang girlfriend niya noong college pero mukhang naka-move on na naman siya. At masaya sa pagiging single life niya kaya naman sigurado akong nakangiti na siya kapag nagkita na kami. Sa isang restaurant nga kami nagkita sa schedule na sinabi ko sa kanya. Isang linggo lang daw kasi siya rito sa Batangas at pagkatapos ay uuwi na rin sa kanila. Kaya nilubos ko na ang araw na makita at makausap siya. Malaki ang pinagbago niya simula noong huli kaming magkita, Papa Dudut. Natuwa ko noong nakausap ko siya at napagkwentuhan ng ilang bagay sa buhay. Pero may isang bagay siyang sinabi sa akin na sadyang ikinagulat ko. Napanaginipan daw niya ako kasama ang isang matandang babae na medyo kahawig ko raw at may kaunting puting buhok. Kilala daw ako ng babaeng yon at parang konektado ako sa sinasabi niyang matandang babae. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko mula kay JC. Bawat detalye ng itsura ng matandang babaeng sinasabi niya ay tumutugma sa itsura ng lola ko. Ang taong nagbigay sa akin ng pangalan. Tinanong ko pa siya kung totoo ang sinasabi niya at sigurado siya sa mga nakita niya sa panaginip niya. 100% sagot niya ay sigurado. Sinabi pa ng matandang yon sa kanya na kailangan daw akong ingatan ni JC at palagi raw niya akong bantayan sa mga taong nakapaligid sa akin. Hindi ko maunawaan kung bakit ganon ang sinabi ng matanda sa kanyang panaginip. Parang isa yung senyales sa akin na kailangan kong mag-ingat. Isa rin sa gumimbal sa akin ay noong sabihin niya na nakita niya ako sa panaginip na nakatingin sa isang buwan. Tinawag niya ako pero wala at parang wala raw akong naririnig at basta na lamang tumakbo hanggang sa mawala sa paningin niya. Papa Dudut, unti-unti akong naliliwanagan sa mga bagay tungkol sa mga napapanaginipan ko. Parang bawat tanong noon sa isipan ko ay nasasagot at tila puzzle pieces na nabubuo. Simula nang sabihin sa akin ni JC ang mga bagay na yon ay lalo akong naging porsigido na alamin ang tungkol sa panaginip. Inaral ko ang mga bagay sa astronomy at mga bagay na konektado dito. Maging ang mga ibig sabihin sa panaginip ay inalam ko rin.
Doon ko natutunan ang earth frequency na siyang dahilan kung bakit biglang nagkaroon ng pagbabago ng frequency sa mundo at paano ito nakakaapekto sa atin bilang tao. Noong time naman na sinabi ko kay mama ang mga napanaginipan ni JC ay maging siya, ay tumaas ang balahibo sa narinig mula sa akin. Sa pagkakaalam ko kasi hindi kilala ng best friend ko ang lola ko, kaya imposibleng nagkataon lang ang lahat. Hindi rin pumasok sa isipan ko ang bagay na yon noong una, pero maging ako ay nagulat din dahil bago ko makilala at maging kaibigan si JC ay patay na si lola. Kaya hindi ko lubos maisip na sa panaginip niya magpapakita ang taong matagal ko nang hindi nakikita. Naisip ko noon na baka gabay ko si JC at kaya nagpakita si lola sa kanya dahil ang misyon niya ay ang bantayan ako. Naniniwala ako kasi na may mga tao sa nakalipas nating buhay na konektado pa rin sa kasalukuyan natin. Alam kong para sa iba ay imposible ang reincarnation, pero sa mga nakaraan ko, hindi malabong may buhay ako sa nakaraan. At ang mga taong nakilala ko ngayon ay nakilala ko na rin noong nakaraang buhay ko. Kaya siguro gano'n na lamang kagaan ang loob ko kay Emma noong una ko siyang makita at makilala. Baka kasi nga, isa siya sa mga taong nakilala ko sa nakalipas kong panahon. Hindi ko rin sigurado kung ang ibang tao na makikilala ko ay nakilala ko na rin noon sa dati kong buhay. Pero gusto kong maniwala na may rason ang lahat, kaya ako sila nakakasalamuha. Papadudot simula nang mangyari ang mga bagay na yon ay hindi na tumigil ang pagpapakita ng buwan sa panaginip ko. Maraming ipinapahiwatig ang mga bagay na yon sa akin, hindi lang sa sarili ko, kundi pati na rin sa pagbabago sa buhay ko. Dahil nga matagal na kami ni Eman, hindi maiiwasang magkaroon kami ng mga hindi pagkakaintindihan. Naging toxic ang relationship naming dalawa. May mga pagkakataon na hindi kami nag-uusap ng halos 2 linggo dahil sa mga away na nangyayari sa pagitan namin. Kaya naman napag-usapan namin na maghiwalay na lamang at tapusin na ang lahat ng namamagitan sa aming dalawa. Hindi naging madali para sa akin ang desisyon na yon. Hindi lang ako ang naapektuhan sa hiwalayang naganap sa pagitan naming dalawa ni Eman. Pati na rin ang performance ko sa trabaho ay naapektuhan na rin. Dala siguro ng mabigat na emosyon ko. Mula nang maghiwalay kami ay parang nawala na rin ako ng gana sa pagtatrabaho. May mga pagkakataong umiiyak ako sa gabi dahil nami-miss ko si Eman. Pero hindi ko magawang tawagan o mag-message man lang sa kanya dahil alam kong hindi ko na dapat yon ginagawa. Kaya tiniis ko ang mga araw ng pananabik ko sa kanya. Pakiramdam ko nga noon ay mababaliw na ako dahil halos oras-oras ay siya ang iniisip ko. Tinanong ko nga sa sarili ko kung kumain na kaya siya. Ano kaya ang ginagawa niya? O sino kaya ang kasama niya noong mga oras na hindi ako ang kasama niya? Aware naman ako sa mga nangyayari sa kanya dahil friends pa rin naman kami sa social media. Pero dahil nga lalaki siya at masyadong private ang buhay, madalang siyang mag-post ng mga bagay tungkol sa kanya. Madalas nga ay puro memes lang at shared post ang laman ng socials niya. Kung may personal man, tungkol lang sa selebrasyon ng pamilya niya tulad ng mga pictures ng family gatherings, naisipan ko noon na baka nga talagang hindi kami para sa isa't isa. Kaya naman hinayaan ko lang na tumakbo ang buhay ko at sumunod sa agos nito. Pero kahit na ganoon ay palagi ko pa rin siyang nakikita sa panaginip ko. Pareho kaming nakatingin sa napakaliwanag na buwan at nakangiti sa isa't isa. Magkahawak ang kamay kahit na nasa dulo kami ng bangin. Yayakapin niya ako pagkatapos ay sabay kaming tatalon sa kinakaroon na naming dalawa at hahayaang mahulog kami sa kawalan. Kahit nahuhulog kami ay hindi ako nakakaramdam ng takot dahil alam kong siya ang kayakap ko ng mga oras na yon. Kung noong una ay kabado ako dahil ramdam kong nahuhulog ako.
Ibang pakiramdam ko noong mga oras na yon nang hayaan ko ang sarili kong nakakulong sa mga bisig ni Eman. Hindi yun isang pagpapatiwakal kundi isang pagmamahal. Napakasarap sa pakiramdam kahit alam kong isang panaginip lamang yon. Parang hindi ko kayang bitawan ang mga bagay na magpapaalala sa akin sa taong nagpahalaga sa akin. Pero ginising ako ng isang realidad na sa pagmulat ng mga mata ko ay wala sa tabi ko si Eman. Sabado noong araw na yon kaya wala akong trabaho. Naka-work from home lang kasi ako kaya hindi problema sa akin ang oras ko sa mga bagay na kailangan kong gawin. At dahil nga sa wala namang pasok ay napagdesisyonan kong mag-grocery na lamang muna. Ubos na kasi ang stocks ko sa bahay at kailangan ko na ring bayaran ang mga bills ko sa bahay. Wala naman akong kikitain na kaibigan o kakilala kaya hindi na ako nag-ayos pa. Basta lamang ako nagsuot ng t-shirt at shorts bago ako pumunta sa supermarket para mamili ng mga pagkain at kailangan ko sa bahay. Pero may mga hindi ako inaasahang mangyari noong araw na yon habang namimili. Habang itinutulak ko ang cart sa aisle patungo sa food section ay hindi sinasadyang may mabangga ako. Hindi kasi ako nakatingin sa unahan dahil may hinahanap akong dilata noon. Kaya hindi ko napansin na may nasa unahan ko na pala. Humingi naman ako ng pasensya sa nabangga kong cart. Pero nang tingnan ko kung sino ay isang pamilyar na mukha ang bumulaga sa harapan ko. Natulala ako sa kinakatayuan ko ng mga oras na yon at para akong naging bato nang makita ko ulit siya. Kanina pa pala niya akong sinusundan at pinagmamasdan pero hindi niya raw ako magawang malapitan. Kaya para hindi magmukhang awkward ang muli naming pagkikita ay sinadya niyang salubungin ang cart ko sa aisle na yon. Sobrang ewan talaga ng pagkikita naming muli ni Eman. Hindi ko nga nagawang mag-ayos noong araw na yon. Kaya mukha akong napadaan lang at walang pakialam sa itsura ko. Kung alam ko lang na magkikita ulit kami ni Emma noong araw na yon, sana pala ay nagdress man lamang ako at nag-makeup para man lang naging presentable sa harapan niya. Sa muli naming pagkikitang yon ay inaya niya akong kumain muna para daw makapagkwentuhan muna sana. Pumayag naman ako dahil wala rin naman akong gagawin sa araw na yon. Simpleng kumustahan lang ang nangyari sa araw na yon. Hindi ko naman tinatanong kung meron na siyang bagong girlfriend pero siya na ang nagsabi na hindi pa raw siya handang magkaroon ng panibagong karelasyon dahil ang totoo ay ako pa rin ang gusto niya. Nahihirapan din daw siya makapag-move on nung maghiwalay kami. Kaya tinanong niya ako kung siya pa rin ang tinitibok ng puso ko. Papadudot mahirap itanggi ang bagay na yon na matagal ko nang nararamdaman. Wala din namang nagbago sa pagmamahal ko sa kanya. 6 na buwan na rin kaming naghiwalay pero kahit ganoon ay siya pa rin ang laman ng puso ko. Tulad na lamang ng palaging nasa panaginip ko na kahit nahuhulog kaming dalawa sa matarik na bangin ay hindi ako natatakot dahil siya lang ang gusto kong makasama hanggang sa bumagsak kami sa pinakamalalim na parte. Sa pag-uusap namin yon ay napagkasunduan naming dalawa na magbalikan at ayusin ang lahat sa relasyon naming dalawa. Dahil alam ko namang doon din tutungo ang lahat. Papadudot akala ko ay matatapos na ang mga panaginip ko tungkol sa buwan. Pero mas lalo pa itong napadalas nang makipagbalikan ako kay Eman. Nung una'y buwan lang ang nasa panaginip ko pero nitong mga sumunod na gabi ay panay naman ang pagpapakita sa akin ng isang babae na hindi ko kilala. Pero may pagkakahawig siya sa akin. Parang nakita ko na siya noon pero hindi ko lang matandaan kung saan. Tinanong ko kung sino siya at bakit siya naroroon. Pero hindi niya direktang sinagot ang tanong ko. Sa halip ay sinabi lang niya, ay karugtong ng buhay ko ngayon ang buhay ko noon. Hindi ko maunawaan kung ano ang ibig niyang sabihin sa mga sinabi niya sa akin. Buhay ko noon? Tatanungin ko pa sana siya kung anong kinalaman ng mga bagay na napapanaginipan ko sa buhay ko pero bigla na lang siyang nawawala. At pagkatapos ay magigising na lamang ako sa panaginip ko.
Paulit-ulit na nangyayari ang mga bagay na yon at hindi ko maunawaan kung bakit. Para akong pinaglalaruan ng tadhana. Ikinuwento ko ang lahat kay Eman tungkol sa mga bagay na napapanaginipan ko. Ang sabi lang niya ay may mga ibig sabihin daw ang panaginip pero hindi lahat ng iyon ay nagkakatotoo. Nang banggitin ko naman sa kanya ang sinasabi sa akin ng isang babae sa panaginip ko ay bigla siyang nagulat. Pamilyar din ang babae sa kanya pero hindi niya alam kung saan niya yon nakita. Basta ang sinabi lang daw sa kanya nito ay magkadugtong ang buhay niya noon at ngayon. Kaagad ako nag-research sa mga bagay na napapanaginipan namin pero iisa lang ang lumalabas. Ang tao raw na pamilyar sa panaginip mo ay maaaring nakilala mo sa nakaraang buhay mo. Mas lalo akong na-curious sa mga bagay na yon tungkol sa panaginip at doon ko napatunayan na maaaring totoo nga ang reincarnation. Posibleng ang babaeng na panaginipan namin ni Eman ay konektado sa aming dalawa. Maaaring makilala namin siya sa hinaharap. Hindi ko alam kung paano ko paniniwalaan ang bagay na yon pero maaaring posible nga mangyari. Ikinuwento ko rin kay JC ang lahat at isa lang ang naisip niya. Maaaring ang babaeng na panaginipan naming dalawa ni Eman ay magiging anak namin sa hinaharap. At ang sinabi ng babaeng yon ay isa lamang senyales na magkakatotoo lang kung talagang kami ni Eman ang magkakatuluyan hanggang sa huli. Biniro pa nga niya ako na magpabuntis na raw ako sa boyfriend ko para malaman namin kung totoo kaya ang nasa panaginip ko. Pero hindi pa ako handa sa bagay na yon. Hindi rin kasi ako basta gumagawa lang ng desisyon kung alam kong wala rin kasiguraduhan. Malay ko ba kay Eman kung sigurado ba siya sa akin at kahit kailan ay hindi naman pa pumasok sa isipan namin ang pagkakaroon ng sariling pamilya. Marami pa kasi akong plano sa buhay na gusto kong matupad. At ganoon din naman si Eman. Kaya sa tingin ko'y malayo pang mangyari ang iniisip ni JC. At this moment, pinag-aaralan ko kung ano pa yung mga pwede pang mangyari sa akin na maaaring maging konektado sa panaginip ko. Maaari kasing may mga makilala pa akong tao sa hinaharap kapag nakita ko sila sa panaginip ko. Alam kong para sa iba imposible ang bagay na yon dahil hindi naman lahat ay naniniwala sa reincarnation. Pero para sa isang tulad ko na may kakaibang karanasan, hindi imposibleng ma-curious ako sa mga bagay na nangyayari sa akin. Sa ngayon Papa Dudut, nagkakaroon na ako ng ideya at ang kinalaman ng mga bituin sa kapalaran natin. It may sounds weird for anyone, pero nararamdaman ko na nakaguhit talaga ang kapalaran natin depende sa pinapakita ng mga bituin sa kalangitan. Noon nga ay hindi pa ako naniniwala sa mga zodiac signs kasi parang wala naman itong koneksyon sa buhay natin, pero pagkatapos ng paulit-ulit na pagpapakita ng buwan sa panaginip ko ay doon ko napagtantong maaaring isa yon sa rason kung bakit may mga pagkakataong hirap akong intindihin ang mga bagay sa paligid ko. Dahil isa rin sa ibig sabihin ng pagpapakita ng buwan sa panaginip ko ay ang pagbabago ng emosyong nararamdaman natin. Nagiging magulo ang lahat sa paligid ko noong mga panahong yon at para bang ipinapahiwatig ng buwan na kailangan kong gumawa ng paraan para mapaglabanan ang mga yon. Malaki ang naitulong sa akin ang mga karanasan ko dahil lang sa isang buwan sa panaginip ko. Natuto akong alisin ang mga negative energy sa paligid ko. Isa rin sa mga bagay na gusto ko pang malaman ay kung paano ko makokontrol ang sarili ko sa panaginip. Yun bang tinatawag na lucid dreams? Ang sabi kasi nila ay napag-aaralan daw ang bagay na yon. Kaya gusto kong malaman kung paano ko magagawa yon. Baka sakaling maitanong ko sa babaeng nagpapakita sa akin sa panaginip ko kung sino siya at kung ano ang koneksyon niya sa panaginip ko. Mahirap gawin ang bagay na yon para sa isang normal na kagaya ko. Pero para mangyari ang mga kakaibang bagay sa akin, hindi yon normal. Pakiramdam ko kasi ay may mga dapat pa akong malaman tungkol sa sarili ko at sa mga taong nakapaligid sa akin. At yun ang gusto kong magawa habang nabubuhay pa ako dito sa mundo. Sa ngayon kasi abala pa ako sa mga bagay na dapat ko pang gawin sa buhay. Pero binibigyan ko naman ng oras ang pag-aaral ko tungkol sa mga dapat ko pang malaman. Kaya sana sa mga nakikinig ng kwento ko ngayon, huwag ninyong ipagsawalang bahala ang mga bagay sa panaginip ninyo. Maaari kasing konektado ang mga yon sa buhay ninyo.
Malay ninyo, may mapulot din kayong aral kapag na-curious kayo sa mga bagay na palagi ninyong napapanaginipan gabi-gabi. Sana'y maging daan ang kwento ko para mas maging bukas ang isipan ninyo sa misteryosong nangyayari sa paligid ninyo at sa mundong ginagalawan natin. Lubos na gumagalang, Dayan. Ang mga panaginip natin ay maaaring senyales ng mga bagay na may kinalaman sa ating buhay. Kakaiba man ito at tingin natin ay hindi mangyayari sa realidad. Ngunit ang bawat detalye sa ating mga panaginip ay konektado sa totoong nangyayari sa atin kapag gising tayo. Tulad na lamang na nangyari sa letter sender nating si Dayan. Buwan ang naging daan para matuklasan niya ang mga bagay na maaaring may kinalaman sa kanyang pagkatao. Kaya huwag nating baliwalain yon dahil baka isang araw ay kaharap mo na pala. Ang mga taong noon ay nasa panaginip mo lamang. Bago tayo magtapos, hanapin po sa homepage ng YouTube channel na ito ang iba ko pang mga channel katulad po ng Kaistorya YouTube channel at Papa Dudut Family YouTube channel. Sana po ay makapag-subscribe na kayo. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.